Ilang beses ko na to sinabi. Sana sumaksak sa mga kukote ninyo, kayong mga political analyst kayo. Sana sumaksak sa kukote ninyo. Ang punot dulo ng Davao speech ni Pangulong Duterte is yung pambababoy sa konstitusyon. Pambababoy sa konstitusyon at paggamit ng pera ng taong bayan. Actually, hindi nga po si Marcos. Nagkataon lang, sinabi niya na bangag ang presidente hanggang ngayon kasi nga po, wala siyang ginagawa sa pambababoy sa konstitusyon natin. Wala siyang ginagawa sa pagwawaldas ng Kamara o dun sa mga ating departamento sa pera ng taong bayan. Kaya niya binanggit yung bangag. Pero paulit-ulit din niya kasing sinasabi. Paulit-ulit niya sinasabi, I do not have problem with Marcos. Paulit-ulit din niya sinasabi, there is no major mistake of etong si Marcos. Kaya lang, bangag. Kaya hindi niya pinakikialaman to. Nagigets nyo? Hindi niya sinasabing bangag ito, gumagawa ng katarantaduhan ito, namamatay tao. Hindi niya sinabing ganun. Wala siyang sinabing ganun. The context of bangag and pagiging quote-unquote drug addict president na accusation ni President Duterte, ang context nun, sinasabi niya, wala kasing ginagawa. Kaya sa tingin niya, bangag pa rin hanggang ngayon. Ibig sabihin, incapable in these issues na dumadaan sa atin. Kaya nga sinabi niya, alam niya, nung una na talagang yung asawa lang at si Romualdez sa may pakana. And eventually, sinabi niya nga, umuoo na rin daw si Marcos dahil nga, bangag. Yun ang ibig niya sabihin. This is not about Duterte and Marcos. Kasi pinalalabas dito itong lalong-lalo na itong dalawa na gagaling-galingan na si Contreras at saka si Richard kay Darian. Pinalalabas nila, this is about politics. Gago ba kayo? Ito lang ha, simple logic as this. Think of this. Okay? Think kung meron kayo. Mag-isip kayo. Anong standing ni VP Sara Duterte ngayon? Sige nga, kung talaga may utak kayo, Contreras at saka Richard Haydarian, ano ang kasalukuyang status ni VP Sara Duterte ngayon? Ang layo ng kalaban. Puta, ilan si Romualdez? Pakisagot niya ako. Ito survey to, ilang survey na to ha. Wala nga sa numero 1 si walang 1 point, walang 1%. Bakit matetreten si VP Sara Duterte? Siya ang nasa number 1. Wala sa sa totoo lang, maaari pang mabawasan si VP Sara Duterte dito sa awayan na to. Alam nyo kung sino magbe-benefit sa awayan na to? Kung ang purpose ni Pangulong Duterte makipag-away lang sa Marcos, ang magbe-benefit nito, walang iba kung hindi yung third force. Kung sino man yon, hindi natin alam. Kasi eventually, baka mamaya, ito nga itong naiisip ko in the future. Baka mamaya, yung taong bayan medyo marindi na sa awayan eh. Kasi yun ang pinalalabas ng iba eh. Kaya nga nila pinalalabas na may awayan eh. Para, para, alam mo yun, makaramdam ng toxic ang mga Pilipino kasi iisipin nila awayan to ng Duterte, Marcos. In other words, ang makikinabang nito yung third force, which is not the Duterte, not the Marcoses. Which is third force, di natin alam kung sino yun. Ayoko na lang pangalan, pagbibintangan na naman niyo ako. So anong point ko dito? There is no reason for PRRD to fight against Marcos para sa anak niya na tumakbong presidente. Hindi. Alam mo, eto lang matalino si Pangulong Duterte. Alam niyo ba kung ano lang ang dapat gawin ni Pangulong Duterte? Tumahimik lang siya, panalo yung anak niya. Bakit? Tarantado yung mga kalaban ng anak niya, pabagsak eh. Lahat ng kalaban ng anak niya, walang kwenta, daldal lang ng daldal. Yung anak niya, pansinin niyo ha, kahit anong paninira ng kalaban, eto si VP Sara Duterte, yung kalaban niya, wala, pabagsak ng pabagsak. So sabi nga nila, pag ang isang tao nagko-commit na mistake, panuorin mo lang, wag mo istorbohin. Hayaan mo siyang bumagsak.
Ganun sana ang ginawa ni Pangulong Duterte, di ba? Kung ang purpose lang niya is politics. Pero hindi po eh. Ang purpose niya hindi ho politics. Ang purpose niya kasi binababoy na ang ating konstitusyon. Ginagago na tayo. Kaya nga ito isipin nyo na mabuti ito. Etong PI na to, Disyembre pa lang, kinakanana ho nila to. Kinakanana ho nila ito, Disyembre pa lang. January. Kailan ho to talaga nagtodo-todo ng ingay? Yung Davao. Dahil dun sa Davao speech na yon, ay pambihira. Nayanig ang lahat. Pati Comelec sabi, ay suspend na natin. Hindi, yun ho talaga eh. Yun ho talagang nangyari. Because yung sa ingay na yon, isipin mo how many days? Ang lakas ng impact na yun Sabi ko sa inyo, ang lakas ng impact. Lalo na sa akin, pinagbintangan ako eh. Matindi. Alam mo, yung kinikwento ko sa inyo tungkol dun sa NBI, half pa lang ho yun. Hindi ko na lang pwedeng sabihin yung una. Okay? Kasi, out of respect, naayos kasi. Okay? Pero grabe ho yun. Ang tindi ho nung ginawa na yun. Kasi hinanap ho nila ang lahat ng katabi ni Pangulong Duterte nung time na yun. Pinagbintangan po ako literal, nakasama ako sa plot na ginagawa ni Duterte. Ay, wala akong plot. Anong plot pinagsasabi nyo? Wala akong alam doon. Hindi, honest naman ako. Hindi naman ako katulad ni Tipi na nagmamagaling na may alam siya kunwari. Hindi naman ako kinakausap ni Pangulong Duterte para, Banat Boy, anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Walang ganon. Gago ba kayo? Nandun lang kasi kami, kasi para magkwentuhan lang. Yun lang ho yun. Chikahan lang. Gusto lang niya ilabas yung sinabi niya nung sa speech. Yun lang ho yun. Kaya nga alam nyo, after that speech, tingnan mo. Isipin nyo to after no speech, nagkaroon ng loyalty check sa PNP and AFP. Yung mga, kahit basta nagtrabaho or di kaya tumira sa Davao, tinatanggalan nila ng estrellas, tinatanggalan nila ng papel sa PNP and AFP. Bakit? Natatakot na ho sila. Yung kinaiinisan ni Pangulong Duterteng PI, pinatigil nila. Kasi ang punto nga ho dito, it's the PI. Kaya nga, paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, yung mga nakikinig dyan, yung mga taga-Malacanang na nanonood dito, tanggalin nyo si Romualdez. Maniwala ho kayo, si Pangulong Duterte gusto niyang matapos si Bongbong Marcos bilang presidente. Sinabi niya ho yan. Hindi lang, ewan ko kung sinabi niya sa speech niya yun pero sa akin 2 beses niya sinabi yan. Gusto niyang matapos. Ayaw niya ng gulo. Gusto niyang matapos si Marcos. Yun ang sinabi niya. And I can stand dyan sa sinabi niyang yan sa akin. Naniniwala kasi ako eh. Kaya nga kayong mga taga-Malacanang na nanonood dito, simple lang naman eh. Ang nanggugulo sa inyo, walang iba kung hindi si Romualdez. Si Romualdez, hindi naman sa akin lang nanggaling yan, mga kapatid, mga kaibigan. Kahit Mr. President Marcos, kahit kapatid ninyo sinabi yan. Si Romualdez ang nanggugulo sa Pilipinas. Kapatid yun na ho nagsabi, makinig na ho kayo dyan. Huwag na ho kayo makinig sa akin. Alam ko medyo hindi kayo makikinig sa akin. Kapatid nyo na ho yan nagsabi, tanggalin nyo na si Romualdez.